Bumaba si Sanji at inayang kumain si Vivi. Pero pagbalik nito sa kitchen ay pinaglalaruan ni Usopp at Luffy ang pagkain. Kaya hinapas nito ang dalawang idiot na walang table manners at inutusang maghugas ng pinggan. Nag-offer ng tulong si Ace pero tumanggi ang kusinero dahil bisita ito. Nang makita ang dalawang idiot na sa mop bucket ng hugas ng pinggan kaya mas lalo itong na high blood. Samantala nagpapahangin si Chopper habang nagte-training si Zoro. Kinausap naman ni Vivi si Nami na ihinto muna ang barko at bibigyan ng mission si Karoo. Binigyan niya ng love letter si Karoo na ipapadala sa hari. Kaya nagpaalam si Karoo at mabilis na tumakbo papunta sa palasyo. Nagtataka naman si Ace kung bakit balak kunin ni Crocodile ang kingdom. At sa kanyang palagay ay may mas malalim pa itong rason. Samantala, nagpadala ng mensahe si Mr. Zero sa mga opisyal ng Baroque Works gamit ang mga butiki. Nakarating na sila sa dalampasigan at na-upset si Loverboy dahil nagpalit ng damit ang mga hot chicks dahil ayaw magpatan. Ibababa na ang angkla nang lumabas ang mga Ninja Turtles na naghahanap ng gulo. Kaya pinatulan ito ni Usopp pero sa isang iglap siya ang nagulpi. Pero si Luffy ay tinalo ang leader ng mga pagong kaya ginawa nilang master si Luffy. Kaya pinanindigan ni Luffy ang pagiging master at sinanay na sumuntok ang mga disipulo. Sumunod ay nag-aya na si Luffy na pumunta sa Yuba kasama ang kanyang mga kampon. Pero pinigilan ito ni Vivi dahil sa dagat nabubuhay ang mga Ninja Turtles. Kaya pinagbantay na lang ang mga ito ng barko at dumiretso na silang maglakbay papuntang Yuba. Nakarating sila sa lungsod ng Ermalu ang dating tinatawag na City of Green. Sabi ni Vivi na ito ang ginagawa ni Crocodile sa Alabasta Kingdom at nakita nila na isa na lang itong ghost town. Kwento ni Vivi na tuyot na ang kanilang bansa dahil 3 taon nang hindi umuulan dito. Pero dati sa Alabarna na kung saan nakatayo ang kingdom ng Alabasta ay madalas umulan na tinatawag ng mga mamamayan na King's Miracle. Hanggang sa isang araw may gumuhong kargo na naglalaman ng dance powder. At ito raw ay delivery para sa hari ng Alabasta. Kaya naisip ng mga tao na ginagamit ito ng hari para nakawin ang ulan sa ibang lungsod ng Alabasta. Pero hindi ito ginawa ng hari dahil pinrim up lang siya para masira ang kanyang pangalan sa mga mamamayan. Nalaman nilang meron kasabwat sa loob ng kanilang palasyo ang Baroque Works. Kaya himingi siya ng tulong kay Igaram para mag-espiya sa Baroque Works at kanyang nalaman ang mga impormasyon. Nang matigilan sila sa kanilang paglalakad nang umihip ang malakas na hangin. Nagkaroon ng malakas na tunog na parang umiiyak na kapaligiran dahil sa mga abandonadong bahay. Sinalubong sila ng isang ipo-ipo na akala mo ay isang multo. Tapos nakita ni Luffy ang isang inaakalang tao at kanila itong nilapitan. Pero ito pala ay isang bangkay na kinasama ng loob ni Vivi. Kaya nainis si Luffy at gigil na sinuntok ang gusali. Nilibing nila ang bangkay at saka diretsyo ng naglakbay. Habang naglalakbay ay nag-decide silang kumain muna. Kinahapunan nagpaalam na si Ace sa kanila at ito ay aalis na. Inabutan ni Ace si Luffy ng isang papel at sinabing itago ng mabuti. Dahil yun ang magiging tulay para magkita sila muli. Nagpasalamat si Ace sa Straw Hat sa pag-aalaga nila sa idiot niyang kapatid at saka ito. Nagpaalam para umalis. Samantala, pinag-utos ni Mr. Zero na ipatawag ang mga opisyal ng Baroque Works. Kaya sa Spider Cafe ay magkikita-kita ang mga opisyal para puntahan ang Big Boss. Dumating si Miss Merry Christmas kasama si Mr. Four at sinalubong sila ni Miss Double Finger. Sumunod na dumating si Mr. Two kasama ang mga kapiderasyon nito at saka nakipagtsikahan sa ibang opisyal. Samantala naglalakad papunta sa Spider Cafe ang isang semi-panot na lalaki. Habang nagpapasikat si Mr. Two sa pagsayaw ay bigla na lang nawasak ang pader at nakita ang kanyang mga kapiderasyon na nagulpi. Nagsumbong sa kanya na kinursunada sila ni semi-panot. Pinagkamalan sila ni Mr. One na mga adik kaya nagulpi niya ang mga ito. Nagalit si Mr. Two at sinugod si Mr. One. Kaya nag-away ang dalawang opisyal at nagpalitan ng atake pero nakakailag naman ang isa't isa. Tuloy ang dalawang sa kanilang ginagawang bakbakan. Nang tumama ang sipa ni Mr. Two at tumalsik sa pader si Mr. One. Pero matigas ang katawan ni Semi-Panot na parang gawa sa bakal. Aatake pa sana si Mr. One pero pinigilan na sila ni Miss Double Finger. Habang si Mr. Two ay inupuan ni Mr. Four para mapigilan. Sabi ni Miss Double Finger na darating ang kanilang sundo at pupuntahan nila ang Big Boss para makilala. Samantala, dumating na sa Yuba sila Vivi at nakitang inaatake ng sandstorm ang buong lungsod. Kaya natabunan ng buhangin ang mga bahay rito at pati ang oasis ay wala na rin. Nang makita nila ang isang matandang nagbubungkal ng buhangin, inakala ng matanda na sila ay mga traveler, kaya inoferan sila ng pagpapahingahan. Nabanggit ni Vivi na hinahanap nila ang mga rebel army, kaya nagalit ang matandang haters ng mga rebelde. Sabi ng matanda na wala na ron ang mga rebel army at lumipat na sa Katoria. Naalala ni Chopper kung saan siya napadpad nung nakasakay siya sa karwahe at tinulungan ng camel. Napansin ng matanda ang pamilyar na prinsesa pero sinubukang pagtakpan ni Luffy ang katauhan ni Vivi. Mangyak-niyak ang matanda na pinaalala sa prinsesa kung sino siya. Nahabag ang loob ni Vivi nang nakilala niya si Tao Dao na pumayat na dahil sa stress. Sabi ng matanda sa prinsesa na sa kabila ng lahat may tiwala pa rin ito sa mahal na hari. Dahil isa itong mabuting tao na hindi magagawang talikuran ang kanyang bansa. Pinakalma ni Vivi ang matanda at sinabing aayusin nito ang problema. Kaya nag-decide nang magpahinga ang Straw Hat at nahiga na si Usopp. Pero binato ito ni Zoro dahil sa kanyang katamaran. Subalit gumanti si Longnoos at nagreklamo na kinainis ni Zoro. Dinamay ni Usopp si Chopper dahil mas tamad raw ito. Kaya nagreklamo ang batang Rinder.
Nang marinig nila si Vivi na sinusubukang tabihan ni Sanji para i-comfort, kaya binato ito ni Usopp dahil sa pagiging pervy. Subalit nagalit si Loverboy sa dalawa at nag-umpisa na ang pillow fight ng mga Straw Hat. Nagalit si Nami at tinamaan ito ng unan kaya nakijoy na ito sa kalokohan. Sumugod si Sanji at tinamaan din ng unan si Vivi. Nakita ni Nami na napangiti si Vivi sa kalokohan ng mga tukmol. Samantala nag-decide ang captain na tulungan ang matanda sa paghukay. Habang naghukay si Luffy natatabunan naman niya ang hinuhukay ng matanda. Kaya paliwanag ng matanda na parehas tayong naghukay pero tinatabunan mo ang hukay ko kaya hindi ako nakakapaghukay. Pero hindi nakuha ng ating bida ang logic kaya nagpatuloy na lang ito sa ginagawa. Pansin ng matanda na hindi na natatabunan ang kanyang hinuhukay. Kaya tinignan nito si Luffy at nakitang nakatulog na. Nilipat niya ito sa higaan kasama ang mga Straw Hat na masarap na ang tulog. Samantala, sa loob ng kasino na tinatawag na City of Dreams, ay naroon na ang mga opisyalis ng Baroque Works para sa pagpupulong. Nang dumating si Miss All Sunday at winelcome ang mga ito, sabi ng hot chicks na makikilala na nila ang Big Boss at hindi na kinakailangang itago ang identity nito. Nang biglang nagsalita at humarap si Crocodile sa kanila, ang lahat ay nagulat nang makita ang katauhan ng Big Boss. Kaya pinaliwanag ni Crocodile ang kanyang plano at kung ano-ano ang role ng bawat miyembro sa gagawin nilang operasyon. Kinuha nila ang papel sa lamesa at nakalagay dito ang final order na dapat nilang gawin. At saka sabay-sabay nilang sinunog ang papel para walang maiwan na ebidensya. Sabi ni Crocodile na umpisahan na nila ang operasyon bukas ng tanghali. Nang dumating si Mr. 3 at humingi ito ng tawad kay Mr. Zero dahil sa kanyang failed mission sa Lytle Garden. Nagalit ang Big Boss nang malaman na hindi si Ikatlo ang kanyang nakausap sa transponded Isnil. Sinaka nito si Ikatlo dahil sa kapalpakan at gulat na gulat ang mga opisyalis nang makitang natuyot si ito. At saka hinulog ito sa ilalim ng kanyang aquarium at nakita ni Ikatlo ang napakalaking banana jetor. Pinag-utos ng Big Boss sa hot chicks na ipaalam sa lahat ng Baroque Works members ang pagtugis sa Straw Hat at kay Vivi. Tapos pinaalis na rin ang mga opisyales para makapaghanda sa kanilang misyon bukas. Kinabukasan nagpaalam na ang Straw Hat sa matanda. Inabutan naman si Luffy ng tubig na mula sa hinukay nito kagabi. Nagpasalamat si Luffy at nagpatuloy na ang Straw Hat sa pag-alis. Naupo si Luffy dahil ayaw na raw niyang ituloy ang misyon, kaya nagtaka ang iba dahil nagpapabebe ito. Kaya nainis si Sanji at balak kaladka rin si Strawboy, pero tinabig siya ng captain kaya na high blood si Sanji. Pinaliwanag ni Luffy na ayaw niyang bumalik sa Katoriya para pigilan ang rebelyon dahil gusto nitong gulpihin si Crocodile. At saka nito, pinaalalahanan si Vivi na hindi sila mananalo kung iniisip ng prinsesa na wala dapat masawi. Pero nagalit si Vivi dahil hindi niya kayang merong mamatay. At sinampal si Luffy, pero gumanti si Luffy at sinabing mas pipiliin ba ng prinsesa na siya lang ang magbuwis ng buhay. Kaya tinulak siya ni Vivi at ginulpi at sinabing wala siyang kayang isugal para maligtas ang Alabasta. Kaya pinigilan siya ni Luffy at sinabi na bakit hindi mo isugal ang buhay nating lahat, di ba magkakaibigan tayo. Kaya natauhan ang prinsesa at naiyak dahil na-realize niya ang kayang gawin ng kanyang mga kaibigan para sa kanya.